Ngayon, ang ating kapulisan ay puspusan ang pagbabantay dito sa Divisoria. We are employing civilian clothes personnel natin. At the same time, nadagdagan po tayo ng uniform police personnel to monitor yung mga nagtitinda ng mga paputok dito sa Divisoria. Ilan po bang mga pulis ang ipinakalat natin? So we have more or less 50 uniform personnel, 24 hours na nagtatrabaho sa iba't ibang lugar dito sa Divisoria. May mga natanggap na ho ba kayong report ng karahasan o ano mga uri ng gulo? Mabuti naman po sa araw na ito at araw nagdaan ay wala pa pong mga reported na karahasan. Pero sa tala po ng mga isinasagawang krimen, nangunguna pa rin ho ba ang salisi? Nandoon pa rin po yung mga salisi. Kaya po pinag-iingat natin yung ating mga kababayan na namimili dito sa Divisoria. Ano po ang gagawin ng puwersa ng MPD Station 11 sa pagdagsa ng mga taong mamimili ng handa pang medianoche natin? Still, police visibility ang ating i-impose dito sa Divisoria. Makakita sila ng mga naka-uniforming police, ang mga kriminal ay nagsisialis dito sa lugar na pinamimilihan nila. Superintendent Quirante, huling mensahe na lang po sa publiko natin para maging ligtas ang kanilang pagpunta dyan. Hinihingi ko po na pupunta dito sa Divisoria ay paigtingin ang kanilang pag-iingat habang tumatagal at dumadating ang pagpapalit ng bagong taon ay dumadami ang tao dito. Ang first line of defense natin ay nasa sarili natin. Kaya we have to be aware kung saan man tayong lugar na pumupunta dito sa Divisoria. Superintendent Quirante, maraming salamat po. Magandang umaga. Superintendent Ferdinand Quirante, ang commander po ng Manila Police District Station 11. Lauro Vizconde naghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ukol sa pag-absuelto kay Hubert Webb at sa 6 na iba pang nahatulan sa Vizconde Massacre case. Pero ayon sa kampo ni Webb, pwede lang magkaroon ng exemption sa double jeopardy rule kung nagkaroon ng mistrial. Narito ang report ni Teresa Andrada. Sige, Hubert. Thank you, Hubert. 15 araw matapos i-absuelto ng Korte Suprema si Hubert Webb at 6 na iba pa kaugnay sa Vizconde Massacre case, personal na inihain ni Lauro Vizconde ang kanyang motion for reconsideration sa Korte Suprema. We are expecting that the justices of will take a second look on this memorandum which we submitted, at least to revisit the evidences that we have presented before them. Sa 84 na pahinang motion for reconsideration, hiniling ng kampo ni Vizconde na i-exempt ang kaso ng kanyang mag-iina sa double jeopardy rule. Base kasi sa double jeopardy rule, hindi na maaaring litising muli ang isang naakwit na sa parehong krimen. Hindi po absolute rule ang double jeopardy. In every general rule, there is an exception. Yan po, totoo po yan. Kahit ano pong batas, meron pong exception. At meron pong mga jurisprudence na inilahad kami dito sa aming motion for reconsideration kung saan po ang Supreme Court mismo po ay hindi nila in-apply ang principle of double jeopardy. Pero sabi ng kampo ni Hubert, pwede lang daw magkaroon ng exception kung nagka-mistrial. Ibig sabihin, walang hatol na ibinaba ang korte. And in this case, there is no void judgment because it was the judgment of the Supreme Court based on the evidence that was before it. In this case, I don't think the exception will apply. Para palakasin pa ang kanyang inihaing motion, hinahanda na ng kampo ni Vizconde ang 8 bagong testigo. Si Attorney Pedro Rivera, ang hepe ng NBI Task Force Jacares na nag-imbestiga noon sa Vizconde Massacre case. Ang kababata ni star witness Jessica Alfaro na si June Lombres at ang forensic expert na si Dr. Erwin Efre. Hiniling ng kampo ni Vizconde sa Department of Justice na isailalim sila sa witness protection. Pinag-aaralan na rin ng DOJ na isailalim ulit sa WPP si Alfaro kung papayag itong bumalik ng bansa para sa reinvestigation. Kasabay nito ay hiling na rin ng kampo ni Vizconde kay Justice Secretary Laila De Lima na maglabas ng whole departure order laban kina Hubert. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting.
Pagkakahalal kay Pangulong Noynoy Aquino, pagkahuli kay Jason Eibler at pag-alis sa bansa ni Senador Ping Lacson. Ilalanglan sa mga balitang tumatak sa taong 2010. Narito ang unang balita, year-end report. Ang mga unang balita sa umagang ito. Isang taon na naman ang lumipas at sa bawat umagang paggising at pagtutok sa bawat balitaan, natunghayan natin ang maulat na gumising sa ating kaisipan. At kasama sa mga nangunang balita ngayong 2010, mga personalidad na tumatak sa ating kamalayan. Bagong pag-asa dahil sa bagong administrasyon. Sa taong 2010 daw nanumbalik ang tiwala ng karamihang Pilipino sa gobyerno. Dahil yan sa pagkapanalo bilang presidente ni dating Senador Noynoy Aquino. Sa huli, ang kanyang mga kalaban nag-concede at natanggap din ang kanilang pagkatalo. Kaya walang tumutol sa panunumpa niya bilang ika-15 Pangulo ng bansa. Natuto pa rin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. bilang Pangulo ng Pilipinas. Kilalang walang inuurungan si Senador Panfilo Lacson pero matapos sampahan ang kaso murder sa Dasel Corbito case noong Enero na walang parang bula ang mambabatas. Hanggang ngayon patuloy pa rin ang paghahanap sa puganteng senador na sinasabing naririto lamang sa bansa at lalabas kung iuurong ang kaso laban sa kanya. Ang makapigil hiningang eksenang ito sa bahay ni Marlene Aguilar ang isa sa mga hindi malilimutang balita ngayong 2010. Matapos ang 2 buwang pagtatago sa kasong pagpatay sa anak ng isang opisyal na Malacanang, nasukol din sa wakas ang mailap na si Jason Eibler sa loob ng bahay ng kanyang ina. I will take 1,000 bullets for my son. I will die for my son. Kontrobersyal na sa simula pa lamang si Venus Ra na unang natanggalan ng corona bilang binibining Pilipinas Universe dahil sa issue ng kanyang citizenship. Pero isang buwan bago ang kompetisyon na dapat niyang salihan, nabawi niya ang corona dahil nakakuha na siya ng passport na patunay daw na isa siyang Pinoy. Hindi ko makikilala ng lubusan yung sarili ko. Hindi ako magiging as strong as this ngayon kung hindi ko siguro napagdaanan yung mga challenges na yon. Kaya naman ang simpatya ng mga Pinoy bumuhos ng husto nang lumaban sa Miss Universe kung saan naging 4th runner-up siya. Hindi man nasungkit ang corona, itinuring pa rin itong major tagumpay ng mga Pinoy, lalong-lalo na para sa magkakaibigan ito. Naging patok pa ang YouTube video ng kanilang todo bigay na pagbubunyi sa naging performance ni Venus. Ngayong taon, naging mainit din ang usapin sa Reproductive Health Bill. Kabi-kabila ang mga pagkilos at pangalampag na ilang taong nagsusulo ng batas. Pero ang tumatak ngayong taon, ang solong protesta ni Carlos Celdran. Bitbit ang isang placard na may nakasulat ng Damaso, pumasok siya sa isang misa na nauwi naman sa pagkakaaresto niya. I am sorry for the method that I used, but I have no apologies for the message that I made. Ang kasiyahan sa pagsalubong na makumuha ng bar exam noong Setyembre, binulabog ng pagsabog na hanggang sa ngayon wala pa rin linaw kung sino ang may pakana. Maraming sugatan pero ang pinakamalubhang na pinsala ang law student na si Raisa Laurel. Sa ngayon, balak pa rin niyang ituloy ang pag-aaral na abogasya habang patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa iba at patuloy pa rin naghahanap ng hustisya. Life is beautiful, so always have faith in God. He's always there to help us. Kamakailan lang sumailalim na sa physical therapy si Raisa para makapaglakad gamit ang kanyang prosthetic legs. Patunay ng kanyang kakaibang lakas ng loob at determinasyon. Si People's Champ Manny Pacquiao naman, nakuha ang kanyang pang-8 titulo sa ika-8 weight division. The fighting pride of Sarangani Province, Philippines, Manny Pacquiao! Siya ang katangitang boksingerong nakagawa nito sa kasaysayan ng boxing. Pero hindi lamang siya sa sports bumida ngayong taon. Na-knockout din ang katunggali sa pagka-congressman ng Sarangani noong eleksyon. At sa Kongreso, agaw eksena rin ang pambansang kamao. Kaya naman hindi nakagulat-gulat na ibilang siya sa isa sa mga maimpluwensyang tao sa buong mundo. Dalawang mukha naman ng hustisya ang nakita sa naging desisyon ng Korte Suprema ukol sa kontrobersyal na Visconde Massacre. Matapos ng 15 taong pagkakakulong, naabsuelto at napalaya ang mga nahatulan noong sina Hubert Webb at 6 na iba pa. Ang pamilya Webb abot-abot ang kaligayahan sa desisyon ng Supreme Court. Pero iba yung pait naman para kay Lauro Visconde ang naging kinalabasan ng kaso. Kaya si Mang Lauro tila nawala na ng tiwala sa sistema ng hustisya ng bansa. Saan kami maghahanap ng katarungan? Patapos na lang ang taon, nabigyan pa ng amnesty ni Pangulo Aquino si Senador Antonio Trillanes IV, leader ng masundalong Magdalo na kumubkob sa Oakwood Hotel noong 2003 at Manila Peninsula Siege noong 2007. Bago magpasko, binigyan siya ng provisional release habang fina-finalize ang epekto ng amnesty sa mga kasong kinakaharap niya. Si
Sila ang mga newsmakers, iba't ibang personalidad na nasangkot sa mga balitang tumatak sa ating kasaysayan. Lahat sila nagbigay ingay, kulay at sari-saring realisasyon sa bawat isa sa atin ngayong taong kasalukuyan. Ako po si Pia Arcangel para sa Unang Balita Year-End Report. Raid ng mga pulis laban sa mga iligal na paputok sa Peru na uwi sa gulo. Sa kasagsagan ng raid, ilang galit na vendor ang nagpasabog ng paputok. 7 pulis ang nasugatan. Karamihan sa kanila napuruhan sa braso, binti at mukha. Agad dinala sa ospital ang mga sugatan. Halos 1 tonelada naman ang iligal na paputok ang nasamsam ng mga otoridad sa naturang raid. Libo-libong residente sa Northern Ireland walang tubig dahil sa pagkasira ng ilang water pipe doon. Ang pagyayelo ng tubig dahil sa malamig na panahon ang sinasabing sanhi ng pagkasira ng mga tubo. Sa ngayon, umaasa ang mga apektadong residente sa rasyon ng tubig. Ang iba naman, gumagamit ng bottled water para sa kanilang pagluluto at paglilinis. Bukod sa pagkasira ng mga tubo, problema rin ang mabilis na pagbaba ng level ng tubig sa mga reservoir. Sa ngayon, 24 oras na ang pagkukumpuni ng mga tubo. Si Agimat at si Enteng Cabisote nagpa-victory party dahil sa tagumpay sa Metro Manila Film Fest. 12 pasahero patay sa pagbagsak ng eroplano sa Russia. Huwag pahuli, tutok lang sa Unang Balita. Ang labo. Macular? Lalong lumalabo. Degenerate.